Makaka-apekto po, nakaka-apekto po ba yun sa asylum niya? Tignan natin kasi we just filed the case sa DOJ. Alam niyo naman na DOJ ano yan, pagka yung evidence namin, lahat ng ibinigay namin sa kanila, nakita nila merong prima facie evidence na mayroong certainty of guilt, isasampan nila yan sa hukuman. O ayun, from there, tignan natin. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sabi po kay Harry Roque and Maharlika. Yes, pinaila na namin finally si Secretary Roque at saka si Maharlika na inciting to sedition, unlawful use of publication, no? All in relation to cybercrime. Okay. Kasi yung pulburon na yan, matagal na namin yan na patunayan na AI generated, no? Through forensic presentation. Forensic, hindi lamang yung salita lang namin na pinapasinungalingan namin yung kanilang posting. So, yun. Tapos, si Secretary Roque, way back, naka-video naman nasa FB, na siya ang nagsasabi nun, lalabas, at sinabihan niya na pag nilabas to ni Maharlika, yung ganyan, na magkakonnive sila na ilabas nila yung ganun na walang katotohanan. Hindi ito nagagalit ang NBI dahil sa si BBM ang tinitira nila, kundi yung dahil sa pagpapalabas nila ng fake news. Nandun tayo, wag nila sabihin na politika, wala sa akin nagdidikta. Yung fake news, rampant na, grabe na, problema na natin. Yan ang aming gustong matapos, gustong masawata. Okay? Not only Secretary Roque, not only Maharlika, si former Secretary Lambino, Attorney Lambino, we filed charges against him, and former Secretary Cardema, yung pagpapalabas nila live video, kaya sabi nila, eto meron ng TRO, wala naman TRO na inilalabas ng Supreme Court. Hinihila nila ang judiciary, yung tiwala ng tao sa judiciary. Wala pang aksyon nire-report na nila ganun as if hawak na nila yung papeles. So, alam nyo, kung wala kang basis sa pinagsasasabi mo, that constitute fake news. No? Dapat may truth sa sinasabi mo. Meron kang basis, meron kang pinanghahawakan. Wala kang pinanghahawakan, wala kang basis, that constitute fake news and unlawful use of publication. It will create confusion kasi di ba po yung sa mga law enforcement na mag-a-arrest na sabi may TRO, so it will create confusion. Yes, it will create confusion. Ang init-init na nga during that time, ang init-init na ng political atmosphere, magpapalabas ka pa ng ganito. What if yung mga tao lumusob, mag-people power dahil ganun na nga? Abay, malaking gulo yan. Siyempre, hindi papayag ang mga pulis. Magkakasakitan na yan. All of those constitute stir up against the government. No? Nagkukos sila ng ganun. Disturb nila yung mga lawful officers, instigate unlawful gatherings of conspiracies. Yung mga ganun ba? Pinanood namin lahat yan yung live telecast ni Secretary Lambino, ni Attorney Lambino, ni Cardema. Namin yan. Pinanood namin yan. Director, yung kay Lambino po muna,
na-interview po namin siya kahapon, and sabi po niya, political harassment daw po ito, na parang persecution ng mga tao, personalities na against the government. Ano reaction niyo po dito? Ano namang masasabi niya doon sa pinagagawa niya? Hindi ba yun ang political persecution? Wala naman nangyayaring ganun. Ipinabalita niya sa tao, ini-instigate niya ang tao. No? Ito, ipinapile namin ang kaso na ito not because of any political na agenda, but they are violating law. No? Nagbibigay sila ng false news, fake news, walang basis, hindi totoo. Pinapaniwala nila ang tao na yun. Sila ang nanggugulo eh. Hindi po, sabi po ni Gabriela, hinaharas daw po siya ng NBI. Nagsalita lang naman daw po siya dun sa Villamor Airbase. Ayun, ang salita niya, nabasa ko yung salita niya, na hindi naman daw siya may sabi. Yun lang daw ang nadinig niya na news. O, kita mo, miski ikaw naniwala ka kay Attorney Lambino na gano'n na nga, kaya daldal ka ng daldal na hindi mo pa napapatunayan. Sino ngayon na nanggugulo? Yun. Babalik naman po tayo ulit kay na Harry Roque and Maharlika. Ang sabi po ni Maharlika, authenticated naman daw po at hindi siya magsasalita kung hindi totoo. Hindi daw siya nag-incite ng sedition, kundi daw po public awareness. Public awareness, ang ina-aware mo ang public sa maling information, no? Pinapawalan mo ng tiwala ang tao sa presidente natin. That will constitute a disturbance, no? Biruin mo na ang mamamayan kung maniniwala sa kanya ay wala ng tiwala sa namumuno, duly constituted authorities. Hindi maganda yan. How about naman po kay Harry Roque? Hindi naman daw sila nagpapatawag ng kaguluhan? Ano pa yung mga ano naman napanood naman, na-view naman ng mga tao hindi naman kami lang naggawa ng na-preserve namin yung kanyang mga sinasabi, yung niya, hindi kami gumagawa ng istorya. Ang amin ay huwag kang gumawa ng fake news, hindi ka namin gagalawin. Mag-comment ka, ayaw mo kay Presidente Marcos, mag-comment ka. Pero yung gagawa ka pa ng peke na istorya para masira lamang ang duly constituted authorities, hindi maganda yan. Makakapalito po ba yun sa asylum niya? Tignan natin, kasi we just filed the case sa DOJ. Alam niyo na DOJ, yan, pagka yung evidence namin, lahat ng ibinigay namin sa kanila, nakita nila mayroong prima facie evidence na mayroong certainty of guilt, isasampan nila yan sa hukuman. Ayun, from there, tignan natin. Sir, free to criticize the government or administration, pero to add up ng mag-circulate ng mga fake news, that's not right. Yes, alam nyo naman, ang dami, mga yung legitimate broadcasters natin, nagkikriticize sila, kinikriticize nila yung hindi magandang nangyayari, mahal ang bilihin, yung mga ganyan. Okay, i-criticize mo, mag-comment ka, yan ang paniwala mo. Pero yung dagdagan mo ng hindi naman totoo, wala kang basis, that is fake news. May iba pa po ba tayong mga kakasuhan? Meron pa. Meron pang isa yung sa Cebu. I was interviewed about yung mga vlogger na sabi ko, yung mga vlogger na nasa abroad, di pagbalik nila dito, may warrant of arrest sila, arestuhin namin sila. Yun namang mga nandito, pagka napailan namin sila ng kaso, arestuhin namin sila. Biglang binago na. Ayan. Tinatakot ko daw ang mga OFW. Yung mga OFW naman, na hindi nalalaman ang tunay na pangyayari, nagalit na sa akin, no? At sabi na wala nang remittance, wag natin sundin ng gobyerno. That is inciting to sedition na. Kaya hindi tama Ngayon, biro nyo pati yung OFW na alam naman natin sila mga bayani ng bayan.
Kinukuha nila yung galit para magalit sa gobyerno. No, yun, ganun. Salamat po, Director. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,